Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tuga marinaga po sa Saindo, aldaw na Biyerkules ngunyan. Oring petsa kang bulan na Hulyo 31 taon 2024. Giraray hato dyan mo sa Saindo ang mga baretang amay. Sa nabay mantabayanan sa mga kakamping radyo, ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. live sa 99.9 WEB FM Kamsur, halid dyan sa Rinconada area. Nantabayanan magkita sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Siriban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarampo kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Halis sa studio kang Kakampi Kamsur, dili po sa Naga City, kay banang ko si Ken Palma sa lado technical. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga bareta, elot sa lado nasyonal. Kesa simpagon ang open letter ni Vice President Sara Duterte, mas pinili ni Philippine National Police Chief Romel Marbil Francisco Marbil na magtrabaho asin tutukan ang pangaipukan mga pulis. Sa sarong press conference kasugma, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na naging sibot si Marbil sa pagtabang sa mga pulis na napiktaran kang bagyong Karina. Mientras tanto, kan Lunes, Hulyo 29, nagpasiling si Asinda Marbil sa Calabarzon, takaning kumustahon. Ang laduang pulis na nabaril sa tahukan ginibong police operation. Patandaan, kan kapariyong aldaw, kan magparuwas man si Vice President Sara Duterte ning apat na pahinang open letter para kay Marbil kung saan pigdiskutin niya ang mga isyo asin mga kaputikan subot kani mapanapit sa pag-relieve kan 75 taon kan PNP, Police and Security Groups na dating naka-assign para sa sayang proteksyon. Mientras tanto, dakulang kasusubgan sa Philippine National Police as iba pang ahensya kang gobyerno ang pagka-arestar sa suspendidong alkalde kang Pambantarlac na si Alice Go, sabi ni Senate President Francis G. Escudero. Sa ibong kani sinabi ni Escudero na dahil siya pabor na bawasan ang pundo kang PNP as National Bureau of Investigation o isa na sa pagkatrang na matuklo ang nagtatagong alkalde. Kan Lunes, pinatanidan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang NBS naman ang Philippine National Police na babawasan ang sa ilang taro na budget kundi maarestar si Mayor Go ngunya na Hulyo. Ipinadwa si Escudero ang arrest order laban kay Go asin pito pang individual. Kanagtalikod na Hulyo 11 huli sa dahilinda pagkatindir sa mga nakalis na hearing kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sulabenteng ang accountant ni Go na si Nancy Gamo ang naristar mientras na ang pork barrel scam convict na si Dennis Cunanan nakatindirman sa hearing nagtalikod na Lunes kaya binawi na ang contempt order sa iya pati naman kay Gamo. Nakakasiguro si Senate President Chis Escudero na dahil magamit ang 6.325 trillion pesos na national budget para sa masunod na taon para man sa mangyaring 2025 election. Sigun Escudero,
igwang eksistidong lay na nagsasabi na bawal gamiton kan isay man kandidato ang anuman na pundo kang gobyerno aron kang ayuda pagramdum kang senador sa mga kandidato. Igwang regulasyon ang Commission on Elections COMELEC. Mapanapitig niya sing kadakol na kandidato ang nadiskwalipikar na kanakalis na 2022 eleksyon ninhuli sa paggamit ng pundo kang gobyerno. Kumpiyansa man si Escudero na di maapiktaran kang pagdalagan ka nagkapira mga senador ang proseso sa pagdiskutir asim pag-aprobar sa national budget. Mayo siyang nahilin na rason para maapiktaran kang kandidatura ka mga re-electionist na sa Senado ang proseso kang budget ulita aram niya ka mga senador na parte mangganari kan sa ilang trabaho na mailusot ang saro sa perka-importanting lay asin ini ang national budget. Network News. Oras ko dyan, 12 minutos magalampas ang alas 5 ng pag-aga. Kinumpirmar kang Office of the Solicitor General na naghagad ang International Criminal Court sa gobyerno ng Pilipinas para makondisyonan ng entrevista ang 5 dati as inaktibo mga opisyal kan Philippine National Police na imbulto sa sinasabing mga pagadan sa war on drugs kang nakalis na administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Solicitor General Bernardo Guevara, naresibi na kang OSG ang sinampit ng kagadan hali sa ICC prosecutor ngunit na bulan kang Hulyo. Alagad tinawan doon ni Guevara. Nadagos na nagkalas ang Pilipinas sa ICC punpakan 2019 kaya mayo na ning legal na duty para magtaw ng anuman na assistance sa ICC prosecutor sa pagkukursul kanining investigasyon. Daw nga ni tinawan doon ni Guevara na dahil pupugulan kang gobyerno ang Pilipinas o dahil pupugulan kang gobyerno kang Pilipinas ang ICC prosecutor sa pagkaparagos sa pag-imbisigar kani sa anuman na paaging mauton kan na sinampit ng grupo. Pwede man sumot direktang makuha anang entrevista kang ICC prosecutor ang persons of interest online o sa paagiban kan telepono o email o face-to-face na subject subot sa consent o pagtugot kang involtong individual. Ipinahayag ng opisyal, nagsumiter naman ang OSG. Di makarekomendasyon kani kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. katakon sa kagadan kan ICC prosecutor alagad ay para kataw ning iba pang detalye ang Solicitor General. Batandaan, inot naman ang pibulkan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may 4 na ulimang sospek sa investigasyon kang ICC sa war on drugs kabaligi. Sinda Senador asin dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, Romeo Caramat Jr., Ilyasar Mata, asin man si Edelberto Leonardo. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba panitales ka mga bareta, pinanunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maresibin na umakaresibin na ang mga indigent senior citizens sa Pilipinas ning 1,000 pesos na allowance halos sa gobyerno. Yan taganing masustiniran ang silang araldo na pagbuhay, pati naman gastuson sa pagpapabulong. Sa budget message kang Presidente ng Pilipinas para sa fiscal year 2025 na nakapost sa Department of Budget Advancement website, tinawan doon kang Presidente ang pangaipunan tabangan ang senior citizens o ang mga lolo asin lola. Ang allowance pakulang inapulbaran para bistuon ang moral imperative sa pangataman sa mga may edad na ugurang kang Pilipinas. Kundi ini, nagpapahiling kan pagtaong importansya kan Pilipinas sa tultul na komunidad. Sinaram kang purpose ng 2025 National Budget and Social Pension for Indigent Senior Citizens, makakaresibin ng kabilugan na budget na 49.8 billion pesos para sa 4,085,066 na indigent senior citizens. Maging katampanidik ang monthly allowance na 1,000 pesos kada sarong senior citizen. Mientras tanto, pikanunsyon paman ni Presidente Marcos na ang kabilugan na 3 billion pesos itatagama para punduan ang 100,000 pesos na cash gift ka mga Pilipino na nakabot na sa edad na 100 anyos. Yan sinaram kang Expanded Centenarian Act o ang Republic Act number 11982. May manibaybang public service announcement. O sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungon yan, Anton nakabali ito sa script. Alas 5:16.
Nakalusot na sa ikatulo sinhuling pagbasa ang Senate Bill number 2555 na nag-aabindar sa Republic Act number 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act o mas bistado bilang doble plaka law. Kung maging lay, tatanggalon na ang dobleng plaka requirement kung saan dahil na ipapautob ang pag-ubugtak ni nakulang plaka sa tubangan ka motorsiklo asin invest gagamiton digdi ang Radio Frequency Identification o RFID para sa pagbibistuhan kan sa bihikulo. Pinatanilan naman o binaba naman ang penalty sa 5,000 pesos sagud sa 10,000 pesos para sa mga mabalga. Tatawan man pagkakataon ng mga may sadiri ni motorsiklo ning sagud na Hunyo 30 taon 2025 para i-renew ang registrasyon asin ang Land Transportation Office sagud Disyembre 31 taon 2025 na mapalawas kan mga kinakaipuan na plaka. Naging kontrobersyal ang Republic Act 11235. Ulit na sinusugo kan sinabitang lay ang paggamit ng Dracula asin readable number plate kung saan ang mga babalga papatawan ning kastigo o penalidad na mababa sa 50,000 pesos asin daybalan pa sa 100,000 pesos. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan, 18 minutos makalampas ang alas 5 ng pagkaga. Bareta haling ko dyan sa Lawa, Solid Waste Management Office kan Naga. Nakakahabol na sa tamang schedule kang garbage collection. Ay, day tuboy ba kung totoo yan? Babata na bago hakuto ng mga basura sa schedule na aldaw. Saka warak na pigawalat ka mga parahakot. Grabe sa tinampo. Bareta halik kay Michael Garcia. Michael! Emet ng inireport na naglangkaw sa 135 toneladas ng basurang nakokolekta araw-aldaw kan Solid Waste Management Office kay Naga na dating 92 ng toneladas. Ang rason iusubot na epektibo ang saydang sistema ng koleksyon ng opisina. Asin may na ni mga backlogs sa pahay ni Engineer Joel Martin kang SWMO. Minsan na lang subot na huri ang pag-abot contract sa mga designadong lugar. Minsan nga ni naga-advance na ning nasa 30 minutos sa original na schedule. Aliwanag ni Martin, ang dakulang volume ka nakokolektang basura. Aral daw epekto naman ka nag-abot na 2 trucks na pinurchase kay lokal na gobyerno. Siyempre, hagad niya pa man ang original na planong 2 pang additional na garbage trucks tanganing matapos tulos asin mas epesyente pa ang koleksyon sa aral daw. Aminado man si Martin na minsan nakakalampas man giraray sa 12 oras ang duty ka mga collectors. Pero iyan sa rason na ang pagtransportar ka mga nakokolekta pasiring sa San Isidro Sanitary Landfill na medyo haralawig ang distansya. May na munang komento ang pamayo kong opisina. Manugod sa hagad na dagdag komento sa sweldo kan sa mga empleyado, ulit ang hinahanapan pa ning budget kang lokal na gobyerno. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Thank you sa imong Michael Garcia kan sa imong report. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras yato ngunyan. Balik kita sa iba panditalas ka mga bareta ngunyan sa Radyo Nacional. Nagtaon ng sentimiento si Profesor Antonio Contreras mamarapit sa open letter ni Vice President Sara Duterte kay Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil may koreksyon sa pag-relieve sa 75 taon kan PNP Police and Security Group sa Office of the Vice President. Sa sayang punto de vista, natuyuan ni Contreras ang sinambit ng open letter ni Duterte kay Marbil. Nakapuna man si Contreras kay Duterte na mantineron ang proper decorum asim pakarayon ang behavior. Matanda nagperwas ng 4 na pahin ng open letter si Duterte para kay Marbil kung saan pig-address niya ang mga isyu asim mga putikan sumut kani maparapit sa pagpawi kan security team kan Office of the Vice President. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kinumpirmal ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo na ibalik na ang mga police security personnel ni Senador Bungo. Sigun kay Pardo,
Nirecall kan PNP Police Security and Protection Group ang gabos na mga PNP personnel na nagsisilbing protective security sa mga authorized individual kabali ang mga government officials kang erot na simana kang Hulyo. Ini kasunod kan issue ning moonlighting. Ipinasararom suot ang mga ini sa refresher training asin pagkatapos ibinalikman sinda sa mga authorized individual kabali ang police security personnel kan mga senador. Dahil man parang tinanggal. Siniguro ni Senate President Francis Escudero sa publiko na interong hihingutuan ka Senado ang gabos na confidential patiraman intelligence funds na nakataraan o na nakapanaman sa 2025 National Expenditure Program. Sinabi ni Escudero na dapat na nasa kamot kan law enforcement agencies ang sinasabing spy funds kaysa nasa ahensya kan sibilyan sa matinding diskusyon sa nakalis na 2024 national budget. Nakatalaan man sa Joint Circular number 2015-1 na ipiniluwas kang budget Interior and Defense Departments, Governance, Council for GOCCs asin kan Commission on Audit kung arin na ahensya ang pwedeng tawanan ng CIF asin kung gurano ang pwedeng gastuson. Ipinahig ni Escudero na nagbuktak ng provisyon ng Kongreso sa 2024 national budget na kaning gibuhon o ang paggamit kang CIF na denggayo discretionary. Alagan siniguro kang Senate President na day mabawasan ng CIF kanagkaperang ahensya dawa igwa sindang makanos na performance na pwede magdaranin mas negatibong epekto. Mientras tanto, nagtagamaman ang executive branch ng 5.9 billion pesos na intelligence expenses. Ang spy funds kan militar asin iba pang uniform branches of government na masabawa sa 8.267 billion pesos na pigtagama karakterikod na 2024. Nagproponirma ng kantidad 4.3 billion pesos ang confidential funds sa civilian agencies kumpara sa 4.1 billion pesos sa 2024 budget. Apora sa Presidente, dayo ang Commander-in-Chief kang gabos na Armed Forces of the Philippines kabaliman ang mga minasunod na opisina na may suway na confidential funds. Department of National Defense which supervises the AFP. Department of the Interior Local Government which oversees the Philippine National Police. Department of Justice which covers the National Bureau of Investigation. Department of Transportation which covers the Philippine Coast Guard. Department of Environment and Natural Resources. Department of Finance. Department of Social Welfare and Development. Iba pang executive offices, Commission on Audit, pati palang Commission on Audit, iguang confidential fund, Office of Ombudsman, Commission on Human Rights. Sigun saya, day dapat bawasan ang budget kang ahensyang ini, dawa nag-underperform o nag-underspend na anas sa bakuntultol ang pag-uugali. Alas 5:24 ang oras kunyan sa Pilipinas. Sa iba pang detalles ka mga bareta, oy duman sa mga parhabal-habal, nakalusot na sa katuloy sa huling pagbasa kang Kamara ng Representantes ang propostong ma-regulate sa operasyon kan motorcycle for hire sa butong 200 na babor asin saruan kumirontra. Inapormaran ka mga kongresista ang House Bill number 10424 sa sesyon kang plenaryo kasuugma sigun ki Speaker Ferdinand Martin Romualdez katuyuan kang proposto gibon salbado. Ang pagbiyahe ka mga motorsiklo nasa presente nakapagbiyahe sa rarom kan pilot study kan Department of Transportation. Sa rarom kan propuesto ang mga motorcycles for hire dapat magparehistro sa Land Transportation Office dayuan masiguro na nasa tultol ang kondisyon kan motorsiklo nagagamiton sa pagbiyahe na may pasayeros asim produkto. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board man ang sinusugo na mag-regulate kang operasyon ka motorcycle for hire. Ang bilang ka mga tutugutan na magbiyahe depende sa local public transport route plan na pigil-kubindar kan lokal na gobyerno. Ang mga motorcycle taxi platform providers man asin online e-commerce platform providers na nagagamit na magagamit sa pag-book kang motorcycles for hire dapat nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Nakapanaman pa man sa propuesto ang pinakamarikas na dalagan kang motorcycles for hire dapat 60 kilometros kada oras sana. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:26. Siniguro ni Finance Secretary Ralph Recto sa Senate Committee on Health na may bastanteng pundo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth
para man sa mga programa asin benepisyo ka mga miyembro kani sinabi ni Rekto na may kapot na 500 bilyon pesos ang sinabit ng Government Owned and Controlled Corporation na sobra-sobra para mahipnuan ang mga benepisyo asin programa kang PhilHealth. Sobrahon sumot ang nasabit ng kandidat daw gastusan ang mga bagong benepisyong medikal na pig-anunsyan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Recto naghampang sa pagdangog kang Senate Committee on Health asin sinabi na chismis asin fake news ang mga nagwarak sa social media dapit sa pagkabalyo kan fundo kang PhilHealth sa unprogrammed funds. Ini ang Kakampi Network News. Ang tabayaran pa ng iba pang report magkano sa mga pagkaliban nato sa lawas at yan. Mientras tanto, mga tugang sa iba pang mga bareta niya tungkol dyan sa Senado National Pamangkinaray. Inirekomendar kang Philippine Health Insurance Corporation kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabawas kang PhilHealth Premium Contribution Rates sa pagdangog kang Senate Committee on Health. Sinabi ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Itatas nila ang silang rekomendasyon sa urog na madaling panahon. Ipinahayag pa ni Ledesma iyan matapos na haputo ni Senador Bongo kung inirekomendar sa Presidente ang pagbabawas kang kontribusyon. Erot kani pigkwasyon kan nagkapara Senador ang reserbang pundo kang PhilHealth na day nagamit. Ipinahayag ni Gun na day maintindihan ka mga ordinaryong Pilipino ang naparapit sa day paggamit kan fundo mantang problema nila ang pambayad sa ospital asin man bulong. Kang Enero, ipinahayag kang PhilHealth na ang premium contribution ka mga biyembro kani itataas halis 4% sagod sa 5% sa 2024. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Senador Bato de la Rosa, Senador Bungo, pati naman kay Senador Rubin Padilla, baging sa mga APS and PNP personnel, sa mga kababayan asin sa gabos-sumot na mga ordinaryong namanuang Pilipino sa pagresponde ka mga ini sa mga puda ni Senador Bato na voluntaryong magtabang para sa sayang seguridad. Sigun sa Vice Presidente, dahil kay Puan ang pag-ambag ng kwarta para sa security niya, hulita ang pagkatrabaho sa gobyerno asin pagdusay ng buhay sa nasyon, parte subot kan sayang serbisyo. Solamenting hagad sa laban ni Duterte ang seguridad kan sayang pamilya. Dahil subot matugutan ang anuman na biyolensya sa sayang ina, ago masin apat na aki, mapapersonal man o sa internet. Erot kani binusi-isi ni Vice Presidente Sara ang sumut kaputikan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga pahayag ni maparapit sa pagbawi kasayang 75 security personnel. Sa ipiniluwas ni Vice President Sara, dalabang surat para kay Marbil, tinawan doon kani na ang pagtanggal ni PNP Chief sa sayang security detail sa political harassment. Duang sektor kang ekonomiya anday panakabangon halis epekto kang COVID-19 pandemic. Inian mining asing quarrying pati ng real estate. Sabi ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisagan sa sayang pagampang sa Senado Kasugma. Sa ibong gani, sinambit kan NEDA Chief na ang gross domestic product kan Pilipinas sa inot na quarter kan 2024 mas angat kumpara kan bago nagtama ang pandemya. Oras kunyan. Eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Maparako sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan, ma-break lang kami. Mga bareta sa Rupunan Tabianan Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Uy, makusog ang signal kan DWEB-FM dyan sa Banwaan Kampili. Kaya good morning sa mga taga Banwaan Kampili, Camarines Sur. Natawarin mga bagong transport vehicle ni Governor Luigi Villaferte. At mga barangay dyan sa Banwaan Kampili, Camarines Sur. At yan, may bareta kita dyan. Good morning ba sa mga nakantabay dyan sa partido. Sa Banwaan kang presentasyon sa ex-mayor Bordonada, Kauray Kusumanggi, ha? Nagkahilingan kami, nagkapi-kapi. Good morning sa mga taga dyan sa presentasyon Camarines Sur. Nagantabay sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. And siyempre sa mga parantabay niya to di sa Naga, kasi sa iba pa mga pagtried na munisipyo, nakatutok man sa 91.9 BBS FM Naga City.
Mabalik kita dyan sa iba pang mga bareta. Digdian sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Jumbalas Labas. Kakampi mo. Kunya matugay gwara kitang 40 minutos pagkalampas ang alas 5 ng pagkaga. Balik kita sa mga bareta ko diyan, mga bareta pa sa Lado Nacional. Siniguro kan Department of Public Works and Highways ni PWH na igwara silang preparadong flood control master plan para sa kabos na 18 major river basin sa interong Pilipinas. Iya matapos na kwestiyon ang DPWH kung yaon sayan ang sinabit ng master plan hulima sa nangyaring pagbasa sa Metro Manila naramang kang pagtama kang bagyong Karina as inepekto kan duro sa bagat. Ipinahig ni DPWH Secretary Manuel Bruan nakabali sa master plan ang Pasig Marikina Flood Control Management System. Sa presente, ina-update ang master plan para mas gibon pang komprehensibo. Sinuguman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DPWH na ikonsiderar man ang natipunon ang mga tubig na maghali sa watershed areas. Sa rin sa nahili na solusyon para mapaluya ang pagbulos kan tubig, baha, pahuro sa mga low-lying areas. Ipinahayag ni Bunuan na nasa 656 na flood control projects ang nakumpleto na sa Metro Manila sana. Pasado na sa ikatuluwasin huling pagbasa, duman sa Kamara de Representantes ang House Bill 10439 o ang Proposed Medical Cannabis Law. 117 na mga kongresista ang nagbotong pabor sa propesto, siyam ang nagkontra, asin siyam ang abstention. Sa rarom kang propesto, ibubugtak ang Medical Cannabis Office na human ang malatag ng regulasyon sa pag-importar, pagtatanom, paggibo, pagtatago, distribusyon, asin pag-abakal kan marijuana, kan mga autorisadong ospital, klinika, drugstore, accredited dispensaries, asin iba pang health facility. Ang MCO man ang ma-accredit kan mga doktor na pwedeng magreseta kan medical cannabis. Muli man ganin nakapilar si House Deputy Speaker asin Isabela Congressman Tony Pet Albano sa Senado, ipasar man tulos ang kaparehong propesto para maipadarana sa Presidente ng Pilipinas asin mapirmahan para dagos ng maging lay. Pinalayugan ng mga pahayag ni Senador Amy Marcos si Philippine National Police Chief Romel Marbil Francisco matapos na ipangapunan na ibalik ang nawalang 75 security details ni Vice President Sara Duterte. Karakteriko na simana, kinumpirman ni Duterte na nagparawas ng kasuguan si Marbil kung sa pig-relieve kani ang gabos na 75 taon kan PNP Police and Security Group na dating nakadistino sa sayang proteksyon. Katakot kani sa sarong pahayag kasugma, tinawando ni Senador Marcos na dapat ibalik tulos ang security detail ni Duterte hulita siya subot ang ikaduwang pinakalanggan opisyal kang Pilipinas asin sarong taga-depensa kan law and order. Sa huling party kan sa iyang pahayag, palayog man si Marcos nabang kay Marbil asin hinunot na dahil niya nibistado. Patanlan kan Lunes, nagparawa si Duterte ng 4 na pahay ng open letter para kay Marbil kung saan pigdiskuter niya ang mga isyu asin mga kaputikan subot na manungod sa pagbawi kan security team kang Office of the Vice President. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:44 oras sa ato kunyan, balikan mo na mga bareta halis sa luwas. Paglinig ka mga creek sa poblasyon, Barangay kan San Fernando, Camarines Sur, Ginibo. Bareta haliki Mike Rabito. Mike. Pagani nga daina sumuot mautoro ana pag-apaw kana magakrik sakop kana Barangay del Pilar gan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur, maging sa Barangay Bonifacio pinagmarhay kana grupo kana Team 1 San Fernando sa pamamayon ni Konsehala Tim Dalabar na magkondusir kan duang aldaw na clean up drive sa mga creek na sambit ng
duwang barangay. Piga maot kana grupo naliligan ang kalabaan kan creek duman sa barangay Del Pilar maging sa barangay kan Bonifacio niyan huli naman sa pag-overflow kani kan magkaigwa ni na makusog na pag-bonus kan uran. Unya na piga andaman magpapadagos na ang mga pag-uran huli naman sa kapanahon na kaini tiglalauman ang liwat na pag-aapaw ka na tubig kun kaya ang mga ragpa asin ang mga water lilies kangkong asin iba pang basura ang pinaghali na kan grupo kan Timon San Fernando iyan tanganing sa maabot na panahon dahil na magkamati nin pagbabaha dyan sa poblasyon barangays kang naunang bitanang Banuaan, piga pasalamatan kana grupo iyo ang mga barangay opisyal na nagatabang maging ang mga volunteer na mga residentes iyan tanganing sa pag-abot kana pagpanahon kan taguran dahil na magparabaraha sa naunang bitang barangay dyan sa poblasyon kan San Fernando, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba pa mga report, haligo dyan sa luwas, MNWD, liwat na nagpagirumdum sa mga konsumidores na bawal ang direktang pagkabit ni booster pump na pwede makapiktar sa bulos ka na tubig sa ibang mga miyembros konsumidores. Pareta halikim Baiko Garcia. Liwat na nagpagramdam ang Metropolitan Naga Water District o MNWD sa mga konsumidores na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig. Megot na kayong ipinagbabawal ang paggamit ng booster pumps na direkta sa linya kanawasan na nag-aaragawan at para naman kunta sa kataid na residensya. Sigun kay Mr. Chapi de la Cruz, nakapagtarang ng MNWD, ang LUWA o Local Water Utilities Administration ang nagsugo sa mga local water districts na bawal ang direkta sa linya ang paggamit ng booster pumps. Ang exception sa nadadigdi sa reglamentong ini kung industrial, may sadiring water tank o cistern tank ang mga residentes na nakakapag-ipon tulos ng tubig. Sa entrevista kay De La Cruz, ipigsabi man na madali na sa critical level ang Anayan Spring sa Rosa Source kang water district kung kaya puspusan ang paggamit ninda kang pumping stations na minsan narurugado sagud sa ma-subject for maintenance. Inamin man, kan tagapagdaram na may pasidang napapatawan ng kastigo sa mga konsumidor sa nagagamit ng booster pumps kung kaya hagad ninda sa mga consumers na isumbong sa saydang opisina tanganing mapatawan ni magkakanigong aksyon. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko matugang alas 5:48 ng pag-aga. Balik kita sa iba panitalas ka mga bareta kung dyan. Bareta sa Lado Nasyonal, nagpahig nin undok sabot na pagtawning importansya ki Education Secretary Sani Angara ang mga dati kaning mga paginiba sa Senado. Ulipan ka sayang dahil matawadan na serbisyo bilang senador. Nagsunod sinda Senador Juan Miguel Zubiri, Nancy Binay, Joseph Victor J. Viercito, Sherwin Gatchalian, Lorin Ligarda, Joel Villanueva na binibis niyan bilang solid 6 kang Senate Resolution na 1070 na nag-uumaw sa nagilibuan asing kontribusyon ni Angara bilang senador sa laog din 11 taon. Nakaparaman pa mas resolusyon na si Angara, may pinakahalangkaw na sukulan sa serbisyo publiko sa halos 2 dekada niyang legislative career bilang 3 beses na representante kan Lone District ang Aurora on 2005 sagud 2013 asin 2 termino man bilang senador on 2013 sagud kan 2024. Sa panahon kang pagiging legislador nakapag padrino si Angara nin halos 340 lay na nakatutok sa edukasyon, youth empowerment, healthcare, labor, finance, local government, asin good governance. Nagpahig man ng suporta si Senate Deputy Majority Leader o Floor Leader Joseph Victor Ejercito sa bagong responsibilidad ni Angara bilang sekretary kan DepEd. Inuman ni Senadora Grace po si Angara sa pagiging mapagkumbaba kani. Sabi ba ni Senador Lorin Ligarda, si Angara masasabing arkitekto kan progreso. Sabi ba ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, apora sa iyang legislative accomplishment ang
pagpapakumbaba ng gara, siriman ang sayang dedikasyon, asin kahigusan, nagtaw sa sayang ng respeto, asin paghanda, bakulang sa sayang mga pag-iribas sa Senado, kundi sa sayang mga kababayang Pilipino. Dahil papiktado kang oil spill ang mga nadakop na sira sa Manila Bay, narinig sa 4 na baybayon, asin o sa 4 na banwaan asin syudad duman sa Bataan. Sigun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakapasar sa sensory analysis ang mga bagong dakop, asin piglutong sira halis sa Barangay City, asin sa mga banwaan Limay, Urion, asin Samal. Sa Paigam Bifar, bago risirpaan ni mga karagdagan na pag-examine sa mga pribadong laboratorio para masiguro na dahil kontaminado kan petrolyo o krudo o grasa ang mga nagkadarakop na sira sa dagat halili sa pinagdubugan kang MT Terra Nova. Bayo pa man ipinapatub na fishing ban sa parte kan dagat na deepektado kang oil spill. Oras siya ito kanya matugang, gawa na kitang 51 minutos, 9 minutos antes mga putang oras na sa 6 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta dyan tungunan, itinutulad man ni Senador Joel Villanueva ang propesong lay na permanenteng nagkubawal sa Pilipinas ka mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sigun kay Villanueva, katuyang ganina mawara na ang gira kan mga pugo bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panayaso na sa Pilipinas ang gabos na mga pugo. Sa Section 3 kang Senate Bill 2752, gabos ng pugo asin iba pang kaparehas na licenses na pinaluwas kang Philippine Amusement and Gaming Corporation asin kaniba pang investment promotion agencies permanenteng kinakansilar asin ipinapabasura. Malinaw man ang kapanaman sa propesong lay na pinapabasura ang lane na nagpapato ng buwis sa mga pugo o ang Republic Act 11590 na iyon nagtutugot para makapag-operar ang mga ini sa Pilipinas. Ang gabos man ng mga pugo na may mawalat na obligasyon sa buwis sa gobyerno, papabayaran man, sinusugo pa man ang Department of Labor and Employment na mag-rear asin magpautob ni mga programa na matabang sa transition o pagkabalyo asin pagkatuloy ng trabaho sa mga nagtatrabahong Pilipino na maapektaran kan dagos na pagban sa pugo. Pinapasubiti naman sa Kongreso ang PAGCOR, Bureau of Immigration, doon asin iba pang ahensya kang gobyerno ng report, maaparapit sa kanselasyon ka mga ipinaluwas na lisensya sa mga pugo, status kang pagkapasarado asin pagkapundok ang operasyon asin iba pang mga importanteng informasyon sa laog ning sarong taon matapos ining mapapusog bilang lay. Sumerikat na sa lampas 5.1 bilyon na botante ang dine-activate kang Commission on Elections COMELEC sa voters list, mientras tanto lampas sa 240,000 ang dagos ng tinanggal. Sigun kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kabilugan 5,191 rehistradong botante ang na-deactivate sa opisyal listahan ka mga botante matapos ang ginibong ERP hearing karakterikod na Abril 15 taon 2024. Mientras tanto, nasa 248,972 botantiman ang dagos ng natanggal o pinara sa listahan. Paliwanag ni Garcia, kadaklan sa mga tinanggal, itong nakumpirmar na gadana. Adibama na diskubring may double o multiple registration. Kadaklan man sa mga na-deactivate, itong mga day nakaboto sa duwang magkasunod na eleksyon. Igwaman tinanggal, basado sa kasuguan kang husgado, pagkawara kan paiging na manuang Pilipino o citizenship, asin pagkakagawa ng mga daitamang dokumento. Mientras tanto, pig-report man ni Garcia, narakarasibi na ang COMELEC ng kabilugan 409,329 na aplikasyon para sa reactivation pun kang Pebrero a 12 sa Good Hulyo 20 ngunya na taon. Pinatalida ni Senador Win Gatchalian si Abogado Harry Roque na ipapakontem siya kan Senado oras na dayon niya respetuhon ang pagiging ang pagdangog kan Senado na pinapamayan ni Senador Risa Ontiveros. Ini matapos na magkainitan sinda Ontiveros sa Sen Roque sa pagdangog kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kanagtalikod na Lunes manungod sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operation sa nasyon. Sa sinambitang pagdangog, liwat na hinapot ni Ontiveros si Roque maparapit sa dokumento kung saan nakapanaman na nagtindog sumot ining abogado sa sinakyan ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, kanagtalikod na Aldao.
intero naguuran ang excuse me. Matapos na magpasaway si Roque mientras nagtatram si Ontiveros. Sa katangan ng pagdiskusyon nagtatram si Gatchalian, tangaling si Taron ang parasong-song ni Roque ki Ontiveros. Oras ko niya matugag, 55 minutos makalampas ang alas 5 ng pagkaga. Sa iba pa detalles ka mga bareta niya tungon yan. Bareta pa maglalaro sa Senado Nacional. Siniguro ni Commission on Election Chairman George Irwin Garcia na maipapadawas na ang resulta kasi ng ginibong fact-finding investigation may koneksyon sa biniwilong na kaso laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go bago ang nakatalaan na pagsasangat ng Certificate of Candidacy sa mabot na Oktubre kang presenteng taon. Sigun saya, pigadaon maisubiter na kang investigating panel at sa ilang rekomendasyon sa Comelec in Bank para man determinaran kung nagkaikuha ng misrepresentation o pagputik sa idineklara kang suspendidong alkalde sa sayang Certificate of Candidacy kan 2022 national and local election na sigun kay Garcia sarong kasong kriminal. Katakod kani sa pagbisita kang Comelec official sa ilang opisina sa Bamban, ibinali ang technical expert kang Comelec para maanalisar ang fingerprint kan suspendidong alkalde sa sayang pagboto kan nagtalikod na 2022 elections. Nakatalaan man isubiter kan technical expert kan Comelec ang findings kani sa good sa aga. Matandaan inot naman na binilog kang Comelec ang sarong fact-finding committee para ibisigaran ang questionabling kandidaturan ni suspended Bamban Mayor Alice Go kan May 2022 general elections. Sinuguman ang komite na determinaran kung igwang material misrepresentation sa COC ni Go na magagarantiyahan para sa pagkasangat ng election offense na kaso laban sa iya. Kakampi Network News. Network News. Nagpabot naman ng pakikilumamay si United States President Joe Biden sa mga Pilipinong nagadaan o liman sa pagtabag ang bagyong Karina kanakalis na simana. Ang pakikilumamay ipinaabot kang US President sa pagi ni Secretary of State Anthony Blinken sa Korte Sikul kani kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang kasugma kay baran si US Secretary of Defense Lloyd Austin. Siniguro kang Amerika ang handaan na magpaabot ng tabang para sa pagbangon ka mga biktima ning kalabinad kasabay ang pagtataw ning doon bakulang sa pag-alyansa kang Pilipinas o ang alyansa kang Pilipinas as in Amerika kundi sa rong pamilya. Ipinahayag kang opisyal ng Amerika na naog masidang makabisita sa Pilipinas. As in pinaabot ang pagbati ni President Biden as in Vice President Kamala Harris. Layo ng unyan ang kandidato sa pagkapresidente duman sa Estados Unidos. Sa tuloy mga ultimong bareta ko dyan mga tuga, mga bareta pa magkari sa lado nasyonal. Arestado ang sarong drug pusher na nakumpiskaran ng mga vape na naglalaman ng marijuana oil asin pinuludahan shabu sa ginibong bypass operation sa Taguig City ka nagtalikod na pagkabanggi. Ay, ko palang kayo na. Nagluluwas na asunuman sa vape residue kang marijuana o shabu. Sa operasyon na kabakal ng illegal na droga, ang operatiba na nagpamadong poster buyer asin kasunod gani ang pag-arestar kung sa'y nakumpiskar nasa 16.6 gramos ding shabu na nagkakantidad nin 112,000 pesos asin apat na puting disposable vape unit na pano kang pinuludahan na marijuana oil na kinakakulang nagkakantidad 28,000 pesos. Narekumirman sa suspect ang salong genuine na 500 peso bill asin 5 pinasong budol money. Ipinasalaran tulo sa inquest proceeding ang suspect sa reklamong pagbalga sa Section 5 asin 11 kang Republic Act No. 9165. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa tuloy mga ultimong baretang mo dyan, mga bareta pa maglalay mga tugas sa Senado Nacional. Itinutulod ni Congressman Ace Barbers na mamindaran ang SIM Registration Act para masolusyonan na ang talamak na online scamming
na ginigibok ang mga organized crime groups. Rekomendasyon ni Barbers matapos madiskubre sa pagdagugang kamara nagkapera sa mga sinakyan ng Philippine Offshore Gaming Operators Firms may bultong SIM cards na ginagamit sa online scamming schemes. Mayor na sinasabi ni Barbers ang sinakyan ng Pugo Facility sa Bambanasin, Porac, Pampanga kung saan nakakuha ang Presidential Anti-Organized Crime Commission agents ni nasa 50,000 na SIM cards. Disyembre 27 taon 2022, kada baging li ang SIM card law na nagsusugo sa pagpaparehistro kang gabos ng mga SIM cards. Ang problema, sigun kay Barbers, mayuman pagi ang mga telecommunication companies na bantayan kung nagagamit sa illegal na aktibidad ang mga nakarehistrong SIM cards. Oras kunyan, eksakto ng alas 6 ng pag-aaga mga tugang. Mabalik kita dyan sa mga bareta sa Kakampi Network News. Sa kanuwang parte, antabayanan po ang mga bareta ang halis sa mga kakamping radyo sa Rinconada sa pekan DWEB FM Kamsur. Mga bareta halis sa KM Kakampi sa partido as mga bareta ang tinipon kan DBS FM sa Naga City. July 31 ngunyan, taon 2024. Mabalik ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras mo matugang alas 6:10 din pag-aga. Yun yan, aramon tala mga bareta halis sa mga kakamping radyo. Erot mga bareta halis dyan sa Rinconada. Tinipon kan DWEB FM Kamsur. Kaya barang naman si Benny Decena sa mga bareta. Benny! WEFM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Mabalos yun sa detalyos kan mga barata. Alidig di sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakamping upa. Nangapudan kasudma mismo si Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat sa mga may frankisya sa Trimobile sa syudad na inaprobaran asin itanokan Trifo ano presida kan lokal gobyerno kan syudad din Iriga na responsable sa pagkasikaso sa mga dokumento asin iba pang transaksyon na imbelto ang mga nagkakaib na Trimobile sa syudad na abot na sa nangunyanal daw Hulyo 31 ang plaso sa pag-complain nila sa pag-renew kan sendan mga mayor's permits. Antes na natapos ang sesyon regular kasud na kan sangguniang palunsod kan syudad ng Iriga, ginamit na kan Vice Alcalde kan syudad ang pagkakataon na yaon ang ibang members kan media para ma-diseminar ang nasabi ng importanteng anunsyo. Sigun kay Vice Mayor ni Mewat, kung mayong maitatong balidong rason ang mga may prangkisa sa Trimobile sa syudad sa pag-complain sa pag-renew kan sendan mayor's permits sa tamang panahon, maikukonsider na kan Tripo at ini mapipiritan sindak na day na i-renew asin dagos ang ikanselar ang sendang mga prangkisya. Sa mga dili pa po nakaka-renew ang mayor's permit until July 31 unless they can show a valid reason or na pwedeng i-consider ka na Tripo dili na po i-renew, i-cancela na po sa kandang mga prangkisa. Parte ng mga naging pangapunan ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Dagdagan tan bareta sa lado lokal yaon sa linya Erwin Del Castillo. Ibinida pinabisto ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat ang pinakaenot sa istorya sa syudad kan Iriga na magkaigwanin representante ang mga indigenous people o ang mga agta sa syudad kan Iriga. Kan ginibo ang Rescue Olympics sa syudad kan Iriga, dahil na iwasan na ipag-orgulyo pabisto ni Vice Mayor Edsel de Mewat na sa administrasyon kan Arriba Administration na realisar na ang pangatirungan kan mga indigenous people sa syudad kan Iriga na magkaigwanin representante sa sanggunian panglungsod kan syudad kan Iriga. Si Honorable Margarita Cabrera ang pinakaenot sa istorya na nagtutukaw sa sangguniang panglungsod para i-representar ang indigenous people. Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat nagpahayag na ninhulit sa igwa ng representante ang IPs sa syudad kan Iriga, inida inamahuri sa mga programa kan syudad asin sarok na sinda sa magiging prioridad kan syudad kan Iriga. Para sa Kakampi mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi mo. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Mientras tanto nakapasar na sa ikatulo sinuhuring pagbasa sa sesyon regular kan sangguniang panglusod kan syudad din Iriga ang sarong ordinansa na pinagpanunuan ni City Kagawad
Danreb Nacario Abunite na minadeklarar tuyong fetsa 10 kan bulan na Pebrero bilang Farmers Day o aldaw kan mga paraoma sa siyudad din Iriga. Kasud maipigpresentar sa plenaryo ni Konsal Danreb Abunite ang sabi ng ordinansa na nabilog sa pagikan mga ginibong joint committee hearings sa konseho katuwang ang mga organisasyones din mga paraoma sa siyudad din Iriga. Sa nasabi ng sesyon regular kasud sa liderato ni Vice Mayor Edsel Dimewat, pinaburan kan gabos sa miyembros kan konseho ang pagpasar sa nasabi ng ordinansa sa ikatulo sinuring pagbasa. Sigun kay Konsel Danreb Nacario Abunite, durante kan ginibong mga pagdangog ang mga involved mga komitiba sa sanggunang panglungsod siringman sa mga naging resource persons ang pinaghingutuhan ang mga provisyones na nakapalaman sa nasabi ng ordinansa. Sa mga naging paliwanag ni Abunite, dapit sa nasabi ng ordinansa, ipinagbiglad kani ang mga magiging aktibidades na nakapalaman sa tuyong isiselebrar ang Farmers Day sa siyudad. Kaiba na nadigdi ang benchmarking sa mga konsideradong national as in international agricultural sites na may relasyon sa pag-uma o sa agrikultura. Yaon man ang pagtaon ng special awards sa mga outstanding na mga parauma kan siyudad, ang pagtaon ng libreng serbisyo medikal sa mga rehistradong mga parauma sa RSBSA asin ang pagkonsider mga fora o forum na dakula ang maitatabang sa dagdag kaaraman ka ng mga parauma sa siyudad nin Iriga. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampibo Network News. Yan tabi yun ang mga balita alidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa si Benny Decena. Good morning. Ini ang Kakampibo Network News. Network News. Alas 15 ang oras na tungkol dyan. Pagkari dumas sa Rinconada, isunodyato mga baratan tinipon man kan partido sa paikan Kiyam Kakampi Partido. Kaya barang naman si Rene Orillo sa partido. Partido Kakampibo Network News. Mabalot sa kakamping June o yung mga baratagi kanigdi sa KM Kakampi Partido. Naging matrangkilo ang pagbubukas ka na klase para sa school year 2024-2025 sa Banuan kang presentasyon ka Camarines Sur. Ini ang naging kapayagan ni Pulis sa Captain na Marca Espanya o IC Chief of Police ka na presentasyon Municipal Police Station ka Sudma. Susog ki Police Captain Espanya antes ang pagbubukas kan klase kanal daw nin Lunes. Nagkaigwasindanin na coordinating conference na konsain pinag-atenderan ini kan mga punong barangay asin mga chief tanods asin digdi pinag-urlayan ang mga lakdang na isasagibo para maging matrangkilo ang pagbubukas kan na kralasihan. Susog pa ki Espanya maging ang Philippine Guardians Brotherhood Bureau of Fire Protection na asin na kabalikat Civicom kaibanan ng Rural Health Unit kalokal na gobyerno ang naging katuwangman ka na PNP sa pagmaabot na matawlan ng seguridad asin matabangan ang mga estudyante siringman mga pratukdo sa saindang pagbaralikan sa eskwelahan. Prior po kang burungatang kang klase, nagkaigo po kitang coordinating conference o meeting duman po sa respective na punong barangay po nila sa itong mga chief tanod na yung ano po yan sa pagburungatan ng klase, matawang man po sinta. Kaya po itong mga barangay intelligence network, itong mga barangay tanod sa itong mga counterparts sa PNP. Yaw po kasugma nagtarapang po maugma po kasi talaga pong pagulang PNP pinagtrabaho. Yaw po dyan si member po kang guardian ito pong sa kapalikat kaya iba namin po katupa. Nagtego po kami ng magayon na iribahan and then properly na-dokumentuhan mo si may kasugma si activity po. Opo, dyan po sa parte lang kan mga naging kapayagan ni Pulis sa Captain na Mark Espanya o IC Chief of Police ka na banuan na presentasyon ka Camarines Sur. KM Partido Kakampibo Network News. Mientras tanto, PNP Lagunoy, top 5 sa unit evaluation performance rating kan Camarines Sur Police sa Provincial Office. Detalles kan Barata Nilo Oriana. Sa 36 na Banuaan kang probinsya ng Camarines Sur na sa ikalimang pwesto o top 5 na ang ipaturakan PNP sa Banuaan ng Lagunoy, Camarines Sur sa natatapos sa ng Unit Evaluation Performance Rating kang Kamandansya Provincial. Inanaging pahayag sa Kakampi News ni Police Master Sergeant Adrian Lirag, opisyal na para pahayag kan PNP Lagunoy sa entrevista kasugmang pagkaga. Susog sa pahayag kaniyang pagsakat subotinda sa ikalimang pwesto, inihuliman kan pagtatalabangan kan mga otoridad, stakeholders, force multiplier, as in iba pang mga katabang sa liderato ng Sendang Chief of Police na si Police Major Alexis Baunsuwa.
Sinabi pa man kanina sa nakalipas na mga bulan kaya dagmang subot sindang mga naging akomplishmento. Partikularmente sa lado kang paglamakan mga nagtatago sa lay o sa indang ginibong manhunt child operation na kung sa indagmang man ang sa indang mga nagkadakupa sa pagining warrant of arrest na tinawan doon pa man kanina dakulang bagay ini sa lado nindang mga kapublisan inulita dati-dati nasa irarum o nasa oriyan subot sinda kalistahan sa may mga maray na akomplishmento. Alagad nyo niyan na realistar naman subot ang sa indang panginguha asin pagtatarbangan na makuhaan sinambit ng pwesto. Gustong gayong manikutada subot yan sa indang chief of police na maging tapuan. Alagad kinakaipuhan pa ang mas urog na paghihigos asin pagtatarbangan. Mantang dakula man ang sa indang pasalamat, huli man sa sinambit ng pagsakat nila sa ikalimang pwesto sa ratings. Uyan mga pahayag ni Police Master Sergeant Adrian Lira. Unit performance evaluation rating kan provincial auditor. Sinerti na po na yaan naman ito sa pang-5 out of 36 municipality, pang-5 na po ang nagunoon. So dati po medyo nasa bottom kita. Dahil po sa pagtarabangan na po ito yung pag-iriba and kanta mo yung tipo po din. So na-realize mo po itong ang gusto ko na siya. Parte ka mariging pahayag man ni Police Master Sergeant Adrian Liraga. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Maraynaga. KM Partido, Kakampi mo Network News. Primerong aldaw kana burokasan ni na klase sa Banuan kan sangay Camarines Sur. Lagi dang matrangkilo sigon sa PNP. Dads Prado sa detalyas kan barata. Lagi nga matrangkilo man sa primerong aldaw ang burokasan kan klase sa Banuan kan sangay Camarines Sur. Ini ang pinagkonfirmahan ni Police Master Sergeant Jonas Plan, ang opisyal na partaram kan PNP sa entrevista kan Kakampi Menyo sa kaso Udma. Susog sa pahayag kay ni Mayo nangyari man untoward incident sa pagburukasan kan klase sa laog kan sa indang area of responsibility. Tiga pahayag pa man kay ni na haros sa kadaklikan sa indang mga pag-iriba ang entero nga nakakuliyat sa mga lain na eskwelahan na partikularmente sa mga darakulang eskwelahan sa Banuan kan sangaya Camarines Sur. Yan kas kanto, lain sa kasentrohan sa mga eskwelahan, ang pinagkakumpirma mamangkan sinabit ng opisyal na igpapambanin na mga naglibot-libot sa mga eskwelahan, urog na sa mga upland barangays ka na banuanin sa ngay, alagad. Dahil man nasubot ininari sa mga namamanuaanin, hulitaan mga ini, ang nakasibilyan, yan tangan sa naman na ilikay, ang sa mga sadiri sa ano man na pwedeng mangyari. Pinahayag pa man sinabit ng opisyal na nagbugtak man sila na police assistance sa particularmente sa may atubangan ka na Sangay Central School at sa iba pang mga darakulang eskwelahan sa sinambit ng Banuan. Para sa Kakampi mo, Network News, Dads Prado, Kakampi mo. KM Partido, Kakampi mo Network News. Sa ultimo na ito na barata, kabilugan na 3.4 bilyon de pesos sa anagin na lokasyon ka na gobyerno para sa implementasyon ka na Suporto Barangay Development Program o SBDP sa Bicol Region. Pon ka na magtukaw sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sigon sa Department of Interior and Local Government o DILG Bicol. Pinagapahayag ni DILG Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar na igwang 762 na mga barangay sa Bicol ang nakabali o nakaibanan sa geographically isolated and disadvantaged areas na naging benepisaryo. Kanasa 934 nga proyekto poon kan taon 2022 sundong da taon 2024 sa irarum ka na sinambit na programa. Paliwanag pa niya kaibanan sa mga proyektong na implementar iyo ang pagpapagibukan mga farm to market road, water and sanitation system, barangay health stations, rural electrification asin man mga eskwelahan. Nasa 1.2 bilyon de pesos man ang pinagtagaman sa taon 2022 na consign na implementar ang nasa 341 proyekto para sa 280 barangay beneficiaries. O minabot man sa 1.7 bilyon de pesos ang pinagtagaman gobyerno para sa taon 2023 na consign. Nasa 365 proyekto ang nai-implementar para man sa 261 barangay beneficiaries. Mentras na kabilugan na 552.5 milyon de pesos man ang pinagtagama sa presenteng taon para sa 225 proyekto na pinaglalauman na makatabang sa 221 barangay sa Bicol Region.
pinag-anunsya pa man ni Atty. Escobar Jr. na naibalyunan pundo para sa presenting taon sa mga local government units na kung kaya pinaglalauman na mapupunan na ang mga proyekto ano man na oras. Siring man pinagapayag pa ni Atty. Escobar Jr. na aminabot naman sa 200 milyon de pesos ang pinagtakamak ang gobyerno para sa pag-implementar na kan SBDP sa taon na 2025 na kung saan pinag-iimunta na matabangan ang 20 barangay sa 39 nga nakalatag na proyekto. Objeto kang SBDP o kaya Support to Barangay Development Program naman tinaron ang pagbariwasin mga basic as in social services tanganing masimbagan ang kausa o rason kan insurhensya asin iba pang armadong pagkikipaglaban na mayong iba iyo ang kapag tiusan. KM Partido, kakampi mo, Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikanigdi sa KM kakampi Partido, ang sendong para barata, Rene Orillosa, Babalos, good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Rene. Mga pagkiribalik dyan sa KM Kakampi Partido. 6:24 oras ngunyan. Kuya naman mga baratang tripon kan BBS FM 91.9 sa Naga City kay Bang Trabas si Junel Cuba. Junel! BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakambing June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa pagbaralikan ka na eskwela digdi sa laog ka na siyudad Kanaga, naanotaran na naman kanda mga motorista, partikular na kanda mga estudyante asin man mga magurang, anda pagkakaigwanin na gabat asin na gurumok na bulos ka na trapiko sa nagkapirang mga lugar sa laog kan siyudad Kanaga kabalin na dyan. Ang kalabaan kanda barangay ka na Piña Francia asin man sa may lugar kan Panganiban Drive Naga City kan nakalisa na aldaw poon kan Lunes sagkod ng kasudma digdi sa pagbalik eskwela kan mga estudyante liwat na nanotaranda kan mga ini anda grabing gabat kan bulos kan trapiko sa kalabaan kan Piña Francia na pinagaapod na University built ni nulit tayaon digdi ana kadaklan kan mga eskwelahan sa laog kan siyudad Kanaga sigun ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar kan Naga City Police Office mismong si Police Colonel Erwin Rebellion ang nakailing kan problema sa grabing bulos kan na trapiko sa nasambit ng mga lugar. Dagdag pa ang dagmang na mga motorista na nagbalga sa panibagong pag-iimplementar kan loading as in unloading area sa nasambit na lugar. Liwat subuot na mapaapod nin pag-uurulay ang mga autoridad paarmada digdi pag-adalan liwata anda dapat nagibuhon tangani man na mapagian na bulos kan trapiko sa parte kan University Belt digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga sa pagkakaigwa kan gurumok asin dakulang problema ngunyan kanda trapiko sa pagikan mga motorista digdi sa laog kan siyudad Kanaga magabat man anda bulos kanda trapiko sa parte mismo kanda lugar kada Panganiban Drive digdi sa laog kan siyudad Kanaga kadaklan sa mga motor perming nawiwil clamp anda sa indang mga motor ninhulitan napipiritan na lang sindang magparada kung sain-sain ninulita mayo nintultul na parkingan digdi sa laog kan siyudad Kanaga na pinagdisenyo kan lokal na gobyerno Kanaga alaga da anda kinakangalasan ngunyan kan mga taga-Naga ang haloy ng problema sa parte kan sarong eskulaan sa may Panganiban Drive na perming nakakamati nin magabata sagkod ng dain na ihiro ang bulos kan trapiko ninuli man kan na mga lulunadan kan mga nagsusundo sa mga eskwelahan na nakakagabata sa parte mismo kan bulos kan trapiko sa mga tinampo dyan sa parte mismo kan Panganiban Drive ninhuli taan tinampo ginigibo ng paradahan anda pahayag ka nagkapira na mga motorista asin kan mga taga siyudad Kanaga baka subuot may pinipili na sanaan na mga autoridad sa pag-implementar kan batas trapiko digdi sa laog Kanaga ninhuli taan mayayaman na naggagamit kan tinampo dyan sa kalabaan kanda
Panganiban Drive na iyuan nakakagurumo kan bulos kan trapiko asin ginigibong parkingan ang tinampo da inasisita kan mga autoridad. Kaiba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Trainable person with disability sa naga dapat tawanan livelihood asin trabaho sigon sa Person Disability Affairs Office. Boyet Paderes sa detalye. Ang mga trainable persons with disability lang ang dapat tutukan asin tawan yung mga training para sa livelihood program asin trabaho. Ini ang tinawan doon ni Atty. Paul Jan Barosa, pamayukan Persons with Disabilities Affairs Office. Sinabi kayo na dahil dapat tiibaan gabos na PWD sa syudad sa mga training urog ng daiman gabos. Kaya pang maghiro asin magtrabaho kan nakaaging sarong aldaw. Isinagibong training sa 35 PWD sa syudad kung saan pigtutukan na anko food processing asin baking. Dakulang tabang inisainla urog nang nakalanap mo niya ang politukan lokal na gobyerno ang mga job fair na itatagama para sa PWD. Layon kan araw kaning proyekto na dailang madagdagan asin matabangan ang pamilya kan PWDs kundi mayangat ang sadang kumpiyansa sa sadiri na kaya dinindang ibuon ang mga ginigibukan ibang tao. Pangapudan kan opisyal sa pamilya na igwang pig-aatama na PWD na mayong kaya na magtrabaho na sana ako na atamano ninda mga ini asin dahil pamati sa mga ini ansayin lang mga kakulangan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalles kan mga barata sa lado lokal, mga pulis sa Camarines Sur Provincial Police Office sa Camarines Sur, beneficiaryo kan Kapuarte Medical and Dental Mission Kasudma. Boss O Kaisminda sa detalye. Pinasalamatan ni Provincial Director Domingo ang probinsya ni Camarines Sur, partikular na si Governor Luigi Villafuerte. Ning huli naman sa pagdarakan na Kapuerte Caravan o Kapuerte Health Caravan sa PNP Provincial Command na konsahin. Ang benepisyaran iyo ang mga pulis na yaon sa kampo. Sigon pa ki Domingo, ang pagkaigwanin sarong aldaw na Kapuerte Medical and Dental Mission sa mismo kan na kampo ang kadakol na mga miyembros kan na PMP ang nagapasiritanganing mag-avail asin magpahiling kan sendang saluda kabali naman ang nagpagabot nin ang ngipon na sa pagikan dental band na yaon na mismo sa laugkan na Provincial Command kasugma bilog na maghapon. Sigon pa sa opisyal, nasambit na ng karaban ang dakulang tabang tangani sabot na mapangatamanan ang saluda kan mga kapulisan sa Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang mga barata, mga school heads dapat magkaigwakan well-published child protection and anti-bullying policy. Ngunya na ireskwelahan. Darrell Banya sa detalye. Tingkaminarkan sarong abogado ang mga school heads na dapat magkaigwanin polisiya dapit sa pagtaunin proteksyon sa mga kaakian o rugungunya na baralika na sa eskwela. Sa pahayag ni Atty. Salvador Pilingon, Division Information Officer kan DepEd Igdi sa Camarines Sur, pinagirumdum kaini sa mga pamayukan eskwelahan na dapat igwana sindang na-publish na Child Protection Policy and Anti-Bullying Policy na dapat man ipaaram sa mga stakeholders kan mga eskwelahan orog na sa mga estudyante. Ninulita, dapat man ining maaraman kan mga estudyante, tangaring namali kaya na maembwelto sa mga insidente ng pambubuli. Apera padigdian sinambit ng kasuguan, iyo ang mga pako nin mga kapadusahan na pwedeng atubangon kan mga nambubuli. Katakod ka ini, dapat subuot na magkaigwanin positive discipline ang mga magurang sa indang mga aki na nadidipisilan na mag-adjust sa primerong simana kan klase. Tinawan doon ni Pilingon na kung ang problema man kan sarong estudyante, iyo ang terming pag-absent. Dapat naramon kan maestra ang rason kaini, asin likayan ang pagtauning padusa na pagikan pagpasurat sa mga akit sa sarong bilog na papel, sa dahi na kaini uutruhon ang ginibong pagpalta o anuman na kumeter na kasalan. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta,
Sigurado. BDS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dagdag na water lorry sa laog kan syudad Canaga, pigahagad ngunyan kan mga residentes. Iyan inulit kan baralikan na naman sa klase, alaga dadai pananggad nagbabalik ang bulos kan tubig sa laog kan syudad Canaga na sa mga ararayong mga kasentruhan. Kung sa ida, digdi naguhurot naman ang mga residentes na magkaigwan ng dagdag na lorry para man magtaong ning supply ng tubig sa mga residentes na nangangaipo urog na sa pagkaaga ni nulit ang maralaog sa klase ang mga estudyante asin maralaog sa trabaho ang mga empleyado. Segunda sa pahayagman kan na manamento kan MNWD sa paagiman ni GM Jun Mungguso aranina kaya da sa critical level an anayan spring asin kadakol naman na mga residentes ang nangangaipo kan supply kan tubig hagad kan mga residentes kanda syudad Canaga na madagdagan nin water lorry ang syudad urog naman sa sakit kan pagsakdo nin tubig sa pagkaaga urog na takaipuan man kan mga estudyante asin maralaog sa trabaho na makarigos asin parman may magamit man ang mga residentes nin tubig sa pang-araal daw na paggamit kan mga ini katakod kan na problema sa tubig. Trabaho ini kan na lokal na gobyerno kan syudad Canaga dakula ang problema na pinaga sa sapo ngunyan kan naga sa padagos nakawaran ninda bulos nin tubig ang mga konsumidor kan Metro Naga Water District MNWD sigun mada sa pahayag basado sa Akta Republika Numerado 7160 o anda pinagaapod na Local Government Code of 1991 ang Section 17 pigsasabi na responsibilidad kan lokal na gobyerno ang mga basic services kan sarong komunidad arog kan tubig dawa anuman ang nagrangay kan mga taganaga sa kawaran ng tubig asin man serbisyong pigihiras kan MNWD sa inda haros mayo maning girong-girong asin aksyon ngunyam ang lokal na gobyerno kan syudad Canaga sa paagi kan alkalde na si Nelson Ligacion sa problema na ini asin garuman pinapatimasang sana ang mga kahagadan kan mga taganaga sa pagtios kan maluyang gayong bulos kan tubig. Yan tabi kakamping June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, Sigurado. BDS Basta Bareta Sigurado. Oras na ito kung matugang alas 6:36 ng pagkaaga at tiyampuan tabayaran ng mga huri niya itong bareta sa lado lokal kabali ang bareta maparapit sa bagong Provincial Director Campaign sa Kamsur na matukaw ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jumbatas Lapas. Kakampi mo. Bicol Congressman Brian Raymond Yamsuan para sa maabot na 2025 eleksyon. Yan makatapos ka na pinakahuling survey kang RP Mission Development Foundation Incorporated. Sigun sa Boses ng Bayan Voters Preference Survey kang RPMD. Nagdakula pang lalo ang kalamangan ni Yamsuan sa mga potensyal na kalaban sa pagka-congressman kan Parañaque 2nd District. Nakuha niya ang 55% suporta sa survey. Nagilibo po on July 1 sa July 10. Luminang kauman ang suporta ni Yamsuan din 13%, halos sa dati kaning nako ang 42%. Kad magkurusuning survey ang RPMD. Karagtarikod na bulan kan Marso ng taon. Huli kini, labi-labi man ang pasalamat ni Congressman Brian Raymond Yamsuan sa pusog na suportang pigtatao sa iya ka mga kapwa niya taga Parañaque. Asin an kumpiyansang yan, pati suporta, nagtataw sa ining kusog, asin inspirasyon para paragos na magatod ng dikalidad na serbisyo sa mga constituentes.
Matandaan, naglamang lalo si Yamsuan sa July survey laban sa presenteng Parañaque District Congressman na si Gas Tambunting na nabawasan ng 10% ang suporta. Kaya nako ang 35% ni Tambunting kanagtalikod na Marso, naging 25% na sana ngunya na hula July. Ang July survey kang RPMD may 1,200 respondents, may margin of error ininit na 3% as in confidence level na 95%. Sigun sa RPMD Executive Director na si Dr. Paul Martinez, bilang representante kan presenting Kongreso kan Bicol Sarop Party List, namantilin ni Yamsuan ang top 2 ranking kani sa RPMD survey na may top performing party list representative. Ini ang Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang, 17 punong barangay sa Manuang Kampili, Camarines Sur ang masurte na karesibiling brand new na light vehicle response halis sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa payanot ni Governor Luigi Villafuerte. Ang distribusyong ginibong kanagtalikod na Sabado o kanagtalikod na Lunes sa Kapitolyo Provincial sa payanot kang Gobernador asin mga kalyadong opisyal dyan sa Manuang Kampili, Camarines Sur. Kabali si Board Member Paul Manaog. Ang sinambit na mga light vehicle magamit ka mga benepisyaryong kapitan para sa ilang mga konstituentes kang barangay bilang multi-purpose transportation, lalo na sa emergency asin man sa kalamidad. Ang mga natawan na kapitan kan sinambit ng bihikulo, premyo sa inda, uli kang paging loyal asin kooperasyon sa mga programa kan Kapitolyo Provincial. Labi-labi man ang pasalamat ka mga ini, lalo na kay Governor Luigi Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte. Ulit na dakulang pakinabang ini sa sedang mga konstituentes sa pagatod ni na serbisyo sa sedang kanya-kanyang barangay dyan sa Manuaan Kampili, Camarines Sur. May bago ng Provincial Director ang PNP Kamsur na masubir karibay kan mapaaram ng si Police Colonel Julio Cesar Domingo. Sigun sa informasyon, ang matukaw bilang bagong Provincial Director kan PNP sa Camarines Sur si Police Colonel Virgilio Ulalya na taga-Banuan kan San Jose, Camarines Sur dyan sa partido. Si Ulalya haling Regional Office kan PNP Bicol asinay at naman nagtukaw bilang Chief of Police kan Iriga City. Alas 6 at yan, bigilauman ang turnover ceremony sa pagsanli kan liderato kan PNP sa Kamsur na mismo nga atindiran ni Governor Luigi Villafuerte. Uya pa, sarap pang mainit-init na bareta, day tinawan business permit kan lokal na gobyerno kan Naga ang gasoline station na yaon sa laog kan mabukas ngunya na aldaw na superstore sa Naga ang Landers. Yan pagkatapos madiskubre ang nagkaperang violations asing kawaran ni magkakarigong permit para ini makaoperar. Yan ang Caltex Station, kabali ang barangay clearance kan barangay Triangulo para sa non-opposition. Nadiskubre kaya na day nasunod ang tamang location o location plan kung saan dapat ibinugtak ang gasolinahan asin nagluwas na inilaog sa distansyang ipinagabawal harnin sa eskwelahan asin dukot sa sarong fast food chain. Pwede sana ini mag-operar kung ibabalyo ng location na mayo mabalga sa ordinansa kan Naga. May dakula kutan diskwento sa kada litro ka mga produktong petrolyo ang mga konsumidor na mapagasolina dili na iguang membership dyan sa Landers Superstore. Actually, ito si pambanwit ninda para kompetensyaw ng SM Kundi, mayo, may violation. Bareta sa luwas kang Pilipinas, ngunyan, interong ikinamundo ni Taylor Swift ang pagkagadan sa tulong kababaihan matapos na saksakon sa Northern England. Ang sinambit ng biktima, presente nagkukonsiling dance yoga na pinapatugtog ang kanta ni Swift. Napagraman man na fans niya ang sinambit ng mga biktima. Sa social media account kang singer, nagpabot din ng pagpangadji asin kamunduan. Nakatipon man ang mga fans ni Swift ning $160,000 para itaw bilang tabang sa pamilya kan mga biktima. Matandal linaw kan 17 anyos na benetilyo ang sarong dance studio asin sinaksak ang mga biktima. Sa Paris Olympic Update, pagkakataon na ni Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam asin ni Hergy Bakyadan na magpasikat sa pagsikat kan sa kanya-kanyang kampanya sa 2024 Paris Olympics ngunyan aldaw. May unfinished business si Paalam na nakasungkit nin silver medal sa nakalist na Tokyo Games kan 2021. Kaya piganauman, iluluwas na ni Paalam ang bilog na puwersa kani. Naganing Maria Lazar ang pinapangiturugan ng bulaw na medalya
sa Paris Olympics. Makakainkwentro ni paalam sa sayang enot na laban si Jude Gallargir kan Ireland at yan alas 9:30 ng pagkabanggi oras digdi sa Pilipinas para sa men's 57 kilograms glass. Mientras tanto, si Bakyadan man mahampang sa veteranong Chinese boxer na si Li Qian alas 6:04 ng pagkabanggi at yan sa women's 75 division. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga bareta lang tabayaran sa mga Kakamping Radio Live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringkudada, 99.3 KM Kakampi sa Partido, asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pagkarampukang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, mga baretang amay sa lunaan tabayaran po na alas 5 ng pagkaaga. Natabayaran naman kita via FB Live, halis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City kay barang ko si Ken Palma Salado Technical. Inipo si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkatabay. Sagkod sa baso niya itong pagkatod ng amin ng mga bareta. On air, online. Digdiyan sa Kakampi Network News. Network News. TM Kakampi. 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 Kamsur.